Good morning everyone. Welcome back ulit sa aking channel, no. Ngayon, bilang isang pasyenteng may hypothyroidism, i-share ko sa inyo ano ba yung epekto nito sa aking brain or ano ba yung naranasan ko, no? Dahil sa hypothyroidism, naging mabagal ba ako mag-isip, naging makakalimutin ba ako? Tara, discuss ko sa iyo. Guys, no, ito based sa aking experience at sa explanation ni doktor. Ngayon, i-share ko sa inyo, ano ba yung nagiging epekto ng pagiging hypo sa ating utak? Okay, number 1 dito, uunahin ko na, yung mabagal mag-isip. Medyo may kabagalan ako mag-isip. Alam mo yung tinatawag na slow, or yung minsan nagbibiroan tayo, ang slow naman ito, minsan hindi mo magets. Halimbawa, nag-explain sa'yo si doktor, no? Minsan sasabihin mo, po, ay opo, ininom ko po. Minsan may ganun ako. May ganung factor ako. Tapos minsan mararanasan mo, Dok, ano nga ulit to? Ito ba yung ano? Ito ba yung once a day o twice a day? Minsan, para kang para kang wobbly. Parang ganun. Para kang lutang. So, yun yung isa sa mga nararanasan ko, no? Nung bagong diagnose ako ng hypothyroid. Lalo na nung nag-a-adjust pa yung katawan ko. Sunod na nararanasan ko dito yung yung pagiging flat. Yung parang wala lang, yung parang ganon. Tulad kaninang morning paggising ko, no? Parang pakiramdam ko okay, maliligo ako. Pagtututbrush ako, parang wala lang, parang ganon. Nung nakainom na ako ng tubig at medyo sumipa na yung levothyroxine ko, ang nangyari, ayun na, yung alertness ko medyo okay na ako. Di ba? May ganon, yung parang kang flat. Tapos parang ang pakiwari mo, medyo medyo naglalakad ka lang sa isang direksyon na wala lang, maglalakad lang ako rito hanggang sa makarating ako. Kasi low energy, no? Medyo talagang may kababaan na ang ating T3 and T4. That's why we need to take our levothyroxine regularly. So, ganun siya. Okay? Tapos, speaking of flat, andyan din yung lutang moments, no? May mga lutang moments ako. Like for example, kanina, tiningnan ko yung telepono ko. Ang sabi ko, wala na yata akong load Pero to think na nag-load naman ako kagabi. May ganon. Medyo lutang moments ka. But again, it's manageable. Hindi naman siya nakakasagabal sa aking sa aking everyday life. Kailangan sundin mo lang kung ano yung management na ginagawa nyo ni doctor. No? So may mga ganong pagkakataon. Sunod naman, yung pagkakaroon ko minsan ng lungkot, no? Or para kang nade-depress. Na-experience ko yan, no? Bilang isang hypothyroid na pasyente. Minsan pakiramdam mo nga, madalas kong binabanggit to sa video, no? Sa mga ibang videos ko na pakiramdam mo wala kang pakinabang, wala kang silbi, or pakiramdam mo wala kang ginagawang tama. May ganun ka minsan Minsan nagpa-flashback pa sa'yo yung mga, alam mo na, yung mga alaala mo. Yung iba naman, kung may mga unresolved na trauma experience, may mga ganung pagkakataon, no? Kumbaga parang nagiging emotional tayo. Kasi medyo slow na nga yung ating brain, no? Hindi niya napaprocess ng maayos. Nagkakaroon minsan tayo ng mga negative thoughts. Okay? May mga ganun tayong pagkakataon. But of course, sa tulong na rin ng ating mga doktor, sa medication, sa diet, sa activity, nakaka-cope up naman tayo, no? Napapanlabanan naman natin yun. Kahit sa akin, ang number 1 talagang sandata ko dito, maliban sa pagtitake ng levothyroxine, kailangan natin ng physical activity. Like walking, weightlifting. Ikaw bahala. Pwede ka mag-zumba, no? Kasi guys, nakakatulong yun. Yung iba, sasabihin ayoko, wala naman yan dito na lang ako sa bahay. Don't do that. Huwag mong gagawin yun, no? Kasi yung brain natin,
parang magre-register na sa kanya yon. Parang tatanim na sa brain natin yung program na yon na dito na lang ako, ayoko nang lumabas, hahayaan ko na lang na malungkot ako, no? Huwag niyong hayaang mangyari yon. Hanggat maaari, do your thing. Kailangan maglakad tayo, kailangan mag-jogging tayo, mag-continue tayo ng ginagawa natin. You can read your favorite handouts or your book. Pwede yun. Pwede mong gawin yun. Or kung gusto mo, magsagot ka ng mga crosswords, puzzle, pwede yan. Kasi ako, to be honest, mas gusto ko yung yung lumalabas kami ng anak ko, ipinapasyal ko siya, pupunta siya sa playground. At the same time, nakakapag-walking din ako, nabibila din kami sa araw, no? So, ganun yun. Mas gusto ko yung mga ganung bagay. Tapos, syempre, speaking of loneliness, depression, talaga namang hindi ko naman ini-invalidate yung mga pakiramdam nyo, no? Medyo mahirap talagang panglabanan yon. Pero, kung lalabas ka, magpapaaraw ka, ititik mo yung kape mo sa labas. Halimbawa, malapit yung bahay mo sa SM. Kahit mag-window shopping ka, pwede yun. Okay lang yun. Kung medyo malapit ka sa park, mas better. Go. Mas okay yun. No? So, wag mong panghinayangan yung time. Go for it, lumabas ka, then that's it. Ganun lang kasimple, no? Pwede kung hindi ka comfortable makipag-hangouts with your friends, okay lang. Pero I suggest, pag may pagkakataon ka, pwede ka sa kanilang makipaglaro, no? Halimbawa, magbabisikleta kayo, magzuzumba kayo, maglalaro kayo ng chess, okay lang yun. Okay? So, yun yung isa sana experience ko, yung nalulungkot o yung depressed. Okay? Next, sleepiness. Andyan yung epekto rin niya ng hypothyroid sa ating brain. Kasi nga low energy ka, wala kang motivation, unmotivated tayo na gawin yung mga bagay na ginagawa mo before. Well, ako naman noon, mahilig ako mag-skipping rope, yung jump rope. Ang nangyari sa akin noon, medyo nahinto ko siya. Nahinto ko yung pagja-jump rope ko before. Pero eventually, mga ilang weeks din naman, mga sabihin natin isang buwan, naibalik ko naman. Kasi unmotivated talaga ako. Tapos pakiramdam ko noon, mas gusto ko na lang matulog, kumain, mag-cellphone, matutulog. Parang gano'n na lang. Gusto ko gano'n na lang yung cycle ko. But again, hindi naman po pwede yun, no? Kaya kailangan na papanlabanan mo rin siya. Effect din yun sa brain natin. Kasi nga, affected dito ang ating blood flow. Ang brain natin, kailangan ng steady oxygen. Syempre, nagkakaroon tayo dito ng slow heart rate. Alam naman natin, pag medyo mabagal ang heart rate natin, yung pump ng blood, medyo hindi ikot ng maayos. So, syempre, yung blood natin, it carries oxygenated blood. So, medyo kinakapos tayo, no? Kaya may mga ganun tayong pagkakataon. No, pero syempre, lahat naman 'yon na ma-manage ng maayos. Huwag kayong matakot kung minsan pakiramdam nyo, you feel lonely, you feel stress, but again, na ma-manage po 'yan. Okay? So hindi 'yun panghabang buhay. Hindi ko sa inaangat yung sarili ko, no, pero I've been there, na-experience ko 'yan. Kaya andito ko ngayon, gusto kong i-share sa inyo. Huwag kayong matakot. Minsan ganun talaga. If you're not feeling well or if you're not comfortable with that, you can sleep. Pwede ka matulog ng tanghali, ng morning, then sa afternoon, pilitin mo yung sarili mo. Mag-walking ka, mag-basketball ka, mag-cycling ka, or jogging ka, okay lang yun. Ganun talaga, no? Minsan may time din na uma-absent ako noon sa trabaho. Sinasabi ko talaga yon sa HR namin, sa school. Sinasabi ko na, Ma'am, I'm not feeling well. O may I know why? Minsan may ganun eh. Or kaya doon sa din ko, hindi kasi ako okay. Nahihirapan ako mag-concentrate. Well, totoo yun. Sinasabi ko yun. Hindi ako naglilihim, no? Pwede bang magpapalit muna ako? Halimbawa, no? May subject ako na minor or major. Minsan yung mga bata, ini-inform ko agad-agad. Or yung pag umokay ako, nagre-record ako ng video na lesson namin. Dinidiscuss ko, ano ba ang topic namin, thyroid health. Nagre-record na ako ng class ko
ipino-forward ko na lang sa kanila. May ganun ako nun. Kasi I'm not okay. May pagkakataong ganun, no? I don't know, pero yun yung pakiramdam ko talaga. Sinasabi ko naman sa kanila yon sa mga sa mga estudyante ko, no. Ini-inform ko yung pinakang leader doon, yung Bidel. Sinasabi ko na magpo-post ako sa LMS ng discussion ng topic, no, regarding sa thyroid. Panoorin nyo na lang. Kung may mga tanong kayo, do not hesitate, no, i-reach out nyo ko or i-message nyo ko or tawagan nyo ko. May ganun. May mga ganun pagkakataon ako, no? Pero kasi syempre understood naman din ng school, ng head ko, because of my condition. Kaya lagi ko rin sinasabi na wag nyong ililihim kung ano yung nararamdaman nyo o yung condition nyo. Sabihin nyo para inform din yung mga taong nasa paligid natin. Okay? Pinakalas kong nararamdaman dito, guys, no, yung dizziness na tinatawag, yung hilo. Nakakaramdam ako ng hilo nun. Actually, may time na mini-message ko yung kumpare ko kasi sa Alabang siya nag-work before. Mini-message ko siya na, pare, may dala kang kotse, tinatamad kasi ako mag-drive. Kasi nga, bukod sa inaantok ka, may hilo ka pa. Eh, ayoko namang mag-take ng risk, 'di ba? Ayoko rin namang mag-grab from Binyan, Laguna to Alabang kasi medyo mahal. Kaya ang ginagawa ko, mini-message ko yung friend ko, nakikisabay ako. O minsan sasabihan ko siya na, pare, ako na lang magbabayad ng ng toll fee mo. Makikisabay naman ako. Sige, sasabay niya ako. Pag pauwi naman, minsan nagko-commute ako. Minsan may mga co-teacher ako na dadaan ng Binyan. So minsan nakikisabay din ako. No, ganun 'yun. Kasi ayoko namang mamaya antokin ako habang nagda-drive ako sa SLEX, mas malaking problema, no? Affected talaga ang buhay natin dito. Hindi ko inililihim 'yan, hindi ko isinasour graping 'yan. Talagang affected, no? Lalo na kung ikaw nagmomotor ka, well, medyo tiis-tiis ka muna, mag-commute ka talaga muna or tawag dito yung TNBS ka muna, ganyan ka muna or taxi ka. Kasi ako talaga, guys, hindi ko matiis nung mga unang buwan, mga 2 buwan na kaputukan ng hypo ko. My goodness, talagang andyan yung dizziness. Minsan nga sa klase, may time na lumalampas ako sa oras. Halimbawa, 1.5 hour lang yung namin, yung discussion. Minsan nagiging 1:45, parang na-overtime ko kasi nga feeling ko ang bagal kong mag-discuss, and at the same time feeling ko naboboring sila, kaya hindi ko namamalayan kung anong oras na, hanggang sa sinasabi nila na, sir, andyan na po yung next class. Yun, may mga ganun akong pagkakataon noon. Medyo weirdong pakinggan. Kung titingnan nyo naman ako ngayon, sasabihin nyo na, parang okay ka na. Oo. Kasi nga, 2 taon na rin yung nakakalipas mula nung nag-radioactive ako at naging hypo, no? So, andito na ako ngayon. Kung kayo, i-radiation at magiging hypo, huwag kayo matakot. Sa una lang yun. O, tingnan nyo naman ako ngayon. Okay na. Basta susundin lang natin yung management ni doktor. Yung disiplina, talagang i-impose natin sa sarili, no? So yun yung pinakang hate ko doon, yung dizziness. Tapos sasabayan ng antok. Imagine, may dizziness ka na, may sleepiness ka pa. Tapos may brain fog ka pa. No? Pero syempre lahat yun napapanlabanan. Huwag kayong matatakot. Okay? Lahat yun kakayanin. Sa umpisa lang yun. Hindi ko sinasabing makakabalik pa rin tayo doon sa normal. Pero at least 90% ito tayo. Awa ng Diyos ngayon, kaya ko namang mag-drive, kaya ko namang mag-bike, kaya ko mag-motor, okay naman. Kasi wala na yung ganong sintomas kasi nga napanlabanan ko. Pero minsan, sumusulpot. Hindi naman everyday okay tayo. Minsan pakiramdam ko rin, nagigising din naman ako sa maling side ng kama. May ganon din naman. Mayroon din tayong bad day. But again, understand your situation, your condition. Kaya gumawa rin ako ng video na ganito. Sana makatulong talaga sa atin, sa inyo, na intindihin kung anong kondisyon meron ang hypothyroid. Okay? So, paano?
Hanggang sa muli, masyado na akong magdaldal, no? At mag-aalmusal muna ako, nagugutom na rin ako. Hindi ako nakapag-take ng breakfast kanina. So, yun nga pala, importante din yun, no? After mo uminom ng levothyroxine, pag breakfast ka, mag-take ka ng ng paborito mong breakfast. Wag namang ano ha. Wag namang ano yun, yung hotdog, yung mga ganyan. Wag naman yun, yung healthy naman. Pwede naman yung mga processed food, pero paminsan-minsan lang. So paano, hanggang sa muli, maraming salamat and God bless everyone. Bye.